O ano pa yung mga problema ng bayang Pilipinas? Nangolekta tayo ng problema ng bayang Pilipinas, hindi lang puro impeachment. 144 liter o per liters ng diesel. Ganyan ang kakaharapin natin ngayon. 144, ha? Imagine. Sabi ko nga sa inyo 60 pesos lang ang diesel noon. 144 na ngayon. 150% ang itinaas. Walang krisis. Gago. Tangina nyo. Mga hayop kayo. Tapos binunyag ni Marcoleta na putya, mayroon pa pala tayong sapat na may sapat na langis pa tayo. Meron palang murang pagkukunan ng langis. Hindi lang pala sa Strait of Hormuz dumadaan. Yung iba palang mga pagkukunan ng langis, putyang ina, 2 oras lang ang layo sa Pilipinas pag nag-eroplano ka. Sa Singapore, meron pala dun 2 kumpanya ng langis na nagbebenta ng murang langis. Bakit ang mahal ng langis natin? Ito masama. Kumukuha pala tayo doon sa mga kumpanya na yun. Yung Petronas at saka yung Rotterdam refinery something. Oo, ang mura pala ng tindaron. Parang 25 pesos per liter lang. Bakit? Ang mahal ng diesel natin. Ibig sabihin, putyang ina, ginagamit nila tong krisis dyan sa Middle East para putyang inapahirapan ng mga Pilipino. Itaas yung presyo kahit na hindi naman kailangan itaas. Dahil putang ina, mga nila yan, mga crony nila, yung mga may-ari ng mga gasolinahan na yan. Yung mga kumpanya na yan, putyang ina yan, mga kasapakat nila yan sa pagpapahirap sa bayang Pilipinas. Hindi ba sila mga tarantado? Ang problema ng bayan, si Inday Sara o ito? O, binisto sila ni Marcoleta kahapon. Saan ba kayo kumukuha? Alam nyo ba na sa Singapore, merong 2 kumpanya dyan na nagbebenta ng murang diesel? Bakit hindi tayo doon kumuha? Ang dami-dami ng dahilan noong Garin. Yung DOE secretary, ang dami niya ng mga dahilan. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Sabi ni Marcoleta, ito meron ako. May listahan ako nung pinagsasasabi mo. Ibibigay ko sa iyo to. Para makita mo. Kung hindi nyo ginagawa, baka pwede gawin nyo na. Ipaliwanag ninyo bakit 144. Sabi nyo ang ang imbak natin na diesel hanggang 1 buwan. 2 linggo pa lang, ba't nagtaas na kayo? Huli sila sa akto. Pati itong gera sa Middle East, putya yan, hindi naman tayo pala dapat maapektuhan ng bonggang-bongga. Pero tanginan yan, tayo yung unang apektado. Ginamit nila kagad yung krisis doon para magtaas ng presyo dito. Bakit? May kita na naman kayo dyan. Walang hiya talaga kayo, mga salot kayo. Tapos si Inday Sara ang problema natin, kayong mga nakaupo ngayon ng mga demonyo dito sa Pilipinas. 144 pesos per liter, yan ang problema natin. Hanggang 144 pesos ang litro ng diesel ngayong araw. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, magkanong taas presyo sa petrolyo talaga at hindi ba ito utay-utayin? Jiggy, ayon sa Department of Energy ay 15 to 18 pesos ang itinaas ng kada litro ng diesel, 8 to 12 pesos naman ang sa gasolina at nasa 12 pesos hanggang 22 pesos naman ang kada litro ng kerosene. Kaya naman, ang pump price ng diesel ay umaabot na mula 107 hanggang 144 pesos, depende do sa klase ng diesel, 82 hanggang 112 pesos naman ang kada litro ng gasolina at 165 pesos naman ang kada litro ng kerosene. Yung tungkol naman do sa tanong mo kung ito ay utay-utay, may mga oil companies na nagpatupad ng staggered increases o yung utay-utay na pagtaas nga ng presyo. Pero merong iba naman na ginawa itong isang bagsak, Jiggy. At sinasabi ng DOE na parang hanggang May na lang itong supply, hindi ba nila papag-usapan yung pagrarasyon? Jiggy, tama. Hanggang sa unang linggo ng Mayo yung tinatayang supply ng langis natin. Pero posible raw na at least ma-prolong itong supply natin kung magiging matipid daw tayo sa paggamit. So sa ngayon, hindi pa raw kailangan ng pagrarasyon. At nakahanda pa raw bumili ang DOE ng 2 milyong bariles ng langis. 20 billion pesos ang itinabi ng pamahalaan para dito. Kung saan yung 400,000 barrels dito nakasecure na at yung 600,000 barrels ninegotiate pa ng pamahalaan. So itong 2 million barrels ito ay good for 2 weeks supply natin at yan yung tinatrabaho ngayon ng DOE. Yung ibang petroleum products naman natin, Jiggy, katulad ng LPG, tatagal pa ito ng 23 hanggang 97 days o 3 buwan pa. Tapos kinukwento rin sa atin ng Department of Energy, patuloy pa rin daw yung pagdating ng mga supply na in-order ng mga oil companies bago pa man sumiklab yung gulo dyan sa Middle East. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin. Wala, huling-huli to si Garin.
Oo, kasi diyan sa mga ganyang interview, pwede siyang makapagsalita ng ganyan. Pero nung hinarap na siya ni Marcoleta, sabi ko, "Ang galing talaga nito ni Marcoleta." Alam mo, sayang. Kasi ngayon lang naging senador si Marcoleta. Sana nung unang tumakbo siyang senador, nanalo na siya. Mas marami na sana siyang mga kurakot na question. Oo, binalahura niya to kahapon eh. Anong sinasabi mo? Saan ka kumuha ng datos? Oh, walang masagot to. As in, walang maisagot. Di ba dito, ang galing-galing niya. Ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Walang krisis. Nung sinabi ni Marcoleta, anong walang krisis sinasabi mo? Oh, nabisto siya. Are doing all diplomatic channels, all our contacts. PNUC is also reaching out to all suppliers and Bobolahin kayo ng mga yan kapag walang matalinong tanong. Oo, sasabihin nila maayos, okay lang tayo, ganito, ganyan. Eh kahapon, ba't hindi ka makasagot? Kahapon, bakit nung kinausap ka ni Marcoleta, kung alam mo ba na mayroong nagtitinda ng murang langis sa Singapore, hindi ka makasagot. Sabi mo, alam mo. O, alam mo pala, ba't ang mahal nung binibili natin ng mga gasolina galing sa Strait of Hormuz? Eh, marami namang mga mapagkukunan na hindi doon dumadaan. readers. So, consistent po. Ang delivery kasi only takes 1 week if it's in Southeast Asia, and some are arriving today. At Gerard, pumayag ng DOE na magbenta ng Euro 2. Meron na ba mga nagbebenta nito? Jiggy, sa ngayon wala pa tayong alam na oil company na nagbebenta nitong Euro 2. Pero alam mo, nagpahayag na ng konting parang reservation yung iba't ibang grupo tungkol dito. Ang sabi ng ilang oil companies, mukhang mahihirapan sila magbenta nito kasi kailangan pa magkaroon ng investment sa karagdagang tangke sa mga gas stations. Tapos itong Automotive Association of the Philippines, medyo sinabi nila na parang baka mauwi ito sa pagkasira lamang ng makina ng ibang mga sakyan. Pakinggan natin ang kanilang pahayag. Anyways, Euro 2, yan yung dating mga ginagamit ng mga Euro 4 na kasi ngayon. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay
walang halong